Ngayon, gumagawa siya flag. Ito yung pole niya ulit. Then, ito yung flag niya. Then, kung i-measure natin ulit, possible, yung nga sinabi natin nung last is 13. Lagyan natin na marka yan para if ever kung mangyari, at least may guide tayo kung saan tayo mag-exit. Pero pag ganyan, Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. welcome guys, tara pag-usapan natin na price action ni BTC ngayong araw. Bali, ngayon lang ako nakapag-update sa inyo dahil alam ko boring ang market ngayon kasi ang ginagawa lang ng BTC ay gumagawa lang na vlog. And then, para lang pala ha, this not financial advice, is only educational purposes only. Gusto ko na kayo bigyan ng mga insight regarding sa chart ano nakikita ko kung paano ko siya ina-analyze sa market. Bali, balik na tayo sa ating chart. Based on the chart guys, ang ginagawa ni BTC ay gumagawa siya ng flag. Flag pa rin. Naalala nyo yung last. Gumagawa siya ng flag. Itong flag natin dito halata pero nag-breakout siya noon. Tapos nag-consolidate kumuha ng flag, symmetrical triangle, then nag-breakout. Kung nag-breakout siya, kung natin measure move, sakto dun sa measure move na ginawa niya. Diba? And then, nag-consolidate ulit ang market, kumuha ulit siya ng flag. Kaso, ang flag na ginawa niya is pataas. Pataas siya, pero kasi pwede natin post breakout to, then bumagsak siya ulit. Then another leg up. Then, another leg up, kaya na-breakout siya doon. Kasi ito post breakout to nangyari dito, tapat na ito post breakout to guys. Then pumasok siya ulit dito, then hindi natin expect na yung may magandang news dito nangyari, kaya nag-top ang market that time. Then ngayon, kasi di ba sabi ko sa inyo, para sa akin is 40 and 60% ito. Pag ganito mga flag, ang gusto natin is ganito. Pero hindi naman to ibig sabihin na 100% na mag-breakout pataas. Pwede naman siya mag-breakout pababa. Pababa muna parang ganito. Hindi siya tumuloy sa gusto niyang gawin. Then magpapanso niya dito. Then mag-Bopard Simpson. Then boom, magbabagsak ang price. Nangyari. Pero ngayon ay mag-wash ulit ang flag na gusto natin ng flag kasi ito, obvious na ganito yung flag ay obvious na possible mag-breakout pataas. Pero if ever na magkaroon tayong mga news na negative, hindi na siya ma-invalidate yung flag na ginagawa niya. Then, balik ulit tayo. Then, ngayon, ginagawa niya ay flag. Ito. Ngayon, gumagawa siya flag. Ito yung pole niya ulit. Then, ito yung flag niya. Then, kung i-measure natin ulit, possible, yung nga sinabi natin nung last is 13. Lagyan natin na marka yan para if ever kung mangyari, at least may guide tayo kung saan tayo mag-exit. Pero, pag ganyan, baka ganito dito pa ng-exit na ako. Balikan lang niya yung last all time high niya ako niya sa akin yun. Let's see kung gano'n yung gagawin niya. Kasi yung measure move natin is nandito tayo sa 113. Medyo stiff na yun para sa akin. Kasi alala nyo yung sinabi ko sa inyo yung weekly natin. Sa weekly may kita nyo dito guys. Yung ginawa natin para lang channel dito. Diba? Ibig sabihin lumabas na siya doon sa ating gagawin na para lang channel. Lumabas na siya. Kaya siya naging stiff yung kanyang pagkagawa ng flag. At yung pagkagawa niya ng breakout. Masyadong stiff. Pindo kasi dito sa nangyari dito eh. Parang may minadali lang ang mga institution na ilabas. Kasi mga naipit nung last na kasi maraming bumili dito na naman yun. Yung kay nagpump tayo nung time ni Donald Trump yung na-elect na siya. Nagpump tayo nang dito. Eh maraming pumasok kasi yun nga, very bullish siya that time sa about sa ano. Eh maraming nagbenta noon. Then sinamahan pa ng Mount Rocks. Kasi doon, yung mga naipit noon at ngayon na nakabalik, nagbenta na gano'n. Nakita tayo ng rush dito. Pero hindi ko alam kasi kung sino yung market maker ngayon. Kasi yung medyo pangit yung ginawa niya eh. Pangit yung drive ng market ngayon. Hindi mo mamaya na bigla magpapump, bigla magpapump. Kaya hirap sabayan yung mga trade na yun. And then, ayun lang naman, dito pa rin naman binabantayan ko yung breakout dito. Kaya ba mag-breakout sa ito yung aking first TP. Ito magiging first TP ko guys ha. Let's hope it ko to. Kasi ba ito first TP ko. Then second TP ko ito. Nakaipa-partial ko lang sa inyo. And then, let's see ha. Then sa weekly, closing na naman ulit tayo. Dahil Monday na naman. Dahil ang binigay sa atin sa weekly ay green candle. Pero still hindi pa naman tapos yung week natin.
Kaya possible baka kaya pa itong i-green. Kasi green tayo dito nung last. Then nag-pump. Singasin, diba? Ginawa nila. Pump, maliit na consolidation, then pump, then consolidation, then pump, then ngayon consolidation, pero green. Let's see, wala pa namang Monday. Baka mag-green pa ito. And then possible another leg. Based on the pala dun sa ano, ha? Pala na kanan din, ha? Dito, kasi every time na binabalikan niya itong trend line natin dito. Doon siya nagpa-pump. Baka possible mag-pump pa dito sa araw na to, araw to. 16 ngayon, no? May 17. Let's see kung magpa-pump dito sa area to. I-breakout to, lang natin. Then, masaging ito. And then, sa Fibonacci, sa feed, check natin yung feed natin guys, ha? Ano sinasabi sa atin ng feed? Sa feed, ito yung 3 hitos natin, mali ito yung golden zone, then ito yung ating support line, ha? Ito pa rin naman. Tingnan natin, ha? Kung itutuloy niya itong breakout natin, pero at least minigyan ko na kayo ng gameplay, ha? Alala ko lang din ay mayroon akong open trade dito, ako naka-open. So, dito na may open trade ako dyan sa Merxi. Dito, naka-open trade ako dito isa. Itong kanda na to, nag-open trade ako about nasa 103, 108 na paga yung entry ko na naman kasi akala ko tuloy yung breakout niya dito kahapon. Hindi ko napansin hindi ko napansin yung sa 4H na nag-touch lang pala tayo doon, then bumalik pala kung mag-breakout dito. Itong kandila na yan, itong kandila na yan, pahamakin. Akala ko mag-breakout kanina, bumalik ulit tayo dun sa area yun. Iniisip ko kung mag-exit na, pero gusto ko sana kunin itong area to, pero mamaya tingnan natin kung magpapang-market pagpasok ng 830. Tingnan natin pagpasok ng 830 kung mag-pump, lumabas tayo dito, baka mag-PP na lang ulit, tapos entry na lang ulit ako sa ilalim dito sa kabilo. Kasi 2 days na akong hindi ko pala nakapon pala, no? Mali mag 2 days na nga. Ay ayoko mag-close ng trade ng end of the week. Ayoko mag-iwan ng mga trade end of the week. Gusto ko newly fresh ulit tayo kasi iba na naman ang sasabihin sa atin ng weekly handle natin. Yun lang. Dito. May entry ulit tayo dito. Pero bigyan tayo ng pagkakataon dito. And then sa CoinGlass, check lang natin ano itong CoinGlass. Ito. The way maraming CoinGlass. Ayun. Maraming naka-short guys, ha. Baka kung magpakita ang mga market maker mamaya, hatawin to. Kung hatawin to ng market maker mamaya, exit na ako guys. Kaya kung makatulog na, set na lang tayo ng TP siguro. Pero hindi ko naabutin tong taas na to, siguro dito na lang 104 to 105. Sige, okay naman din kasi profit na rin siguro. Profit na tayo dito. Yan. Ay, naipit lang ako na maliit lang naman ang naipit, pero nagtagay tayo dito banda. Okay na rin. Hindi, sa 12 hours, sino kayo mas wala, maliit lang yung liquidity ngayon Friday kasi. Pero maganda yung PPI natin kahapon, ha. Maganda yung mababa ulit. Kasi feeling ko parang minamanipulate na ulit nila kasi pangit tong GDP ni US no last month. Ha? Paalala ko ng pangit kasi GDP. Once na pangat ulit ang GDP ngayong month, by the end, possible papasok ng recession ng US, and then expected nyo magbagsakan ng market, and then sabi nila mag-black swan event, pero feeling ko minamanipulate ito ni Powell para hindi tayo pumasok sa recession. Kasi kung nag-recession, ano yung mangyayari? Pagmamahal ng mga bilihin, bababa ang value ng pera. Ayun lang. Kaya feeling ko iniingatan lang din ni Trump din at ni Powell kasi papalikan siya ni Trump. Baka matuluyan na talaga siya tanggalin. Ayun lang. And then, ayun lang yung gameplay ko for this week. If ever mag-breakout tayo kasi based on the chart, sabi niya dito ay based on the measured value natin, May 19, tatagos tayo. Dapat tumagos tayo dito ha, May 19. 17 ngayon, kasi kung may pump mangyari, kasi based on the chart lang din ulit, kung ano siya sabi ng chart, hindi lang natin. Then, huwag lang magkaroon ng black swan event lang. Yun lang yung binabantay natin. Ayun lang guys. Then, paalala ko lang, kung mag-trade, huwag masyado mag-leverage, yung position sizing, i-check, tsaka yung margin ha. Baka mamaya yan, malit lang yung leverage nyo, pero yung margin nyo ay nakatodo, liquidity pa rin. Dapat, balance lahat ha. Para kahit matulog kayo, iwanan nyo. Hindi kayo kakabahan. And then, paalala ko lang din, always remember na
sundin lang yung trade. Kung anong sinasabi ng chart, yun lang pinakusundin. Then yung fundamentals, kailangan din yun dapat updated sa market. Ayun na, always remember, turn this a friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself, and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.